Magandang araw sa inyo. Meron naman tayong detail ngayon. 2013 Lexus LS460. Ito yung napakatindi ng sasakyan na to, guys. Ito yung mga gustong-gusto kong sasakyan. Mga Lexus. Ito yung kanilang top of the line LS luxury sedan. Yan. So nandito siya ngayon for one step and nilagay tayo ng ceramic coating. So pakita ko na sa inyo yung condition. Kahapon pala naka-wash ko na to. But isang matinding car wash with clay bar. Iron decon din tayo. Yan, so pakita ko sa inyo yung condition niya. Makita nyo dito. Ayan. Faded na. I-address din natin yan. So kahapon, nung medyo madumi, hindi pa gaano, tsaka nasa lilim kasi ako. So hindi gaanong kita yung mga mga imperfections niya, mga scratches. Pero may ilaw na. Yan, naglabasa na. Yan. So, ito ang ating detail ngayon. Kita may mga scratches dito. Yan. So dito makikita nyo, guys. Halos wala namang, parang okay naman. Parang wala namang mga swirl marks, scratches. Yan, kita nyo dito napakakintab. Tsaka iba, napansin ko iba yung pintura nito. Parang ang kapal. Parang pang mga European ang pintura nito. Hindi ko lang alam, guys, kung tama ako, pero i-comment nyo. Nakita nyo dito, daming mga scratches. Ayan, kita nyo. Sigurado ako, guys, hindi pa to nadi-detail. So, tayo na naman ang makakauna rito. Ayan, so, ngayon, papakita ko sa inyo, bubuksan natin itong ilaw natin. Papakita ko sa inyo yung gaano siya katindi. Ayan. Nakita nyo. Yan pa. So, dito. Yan, napakadami niyang swirl marks. Yan, so tatanggalin natin lahat. Hindi naman lahat, pero siguro mga 95% tatry natin tanggalin. Pero yung mga mga deep scratches na, mahirap tanggalin yan. Minsan hindi na talaga kaya. Ayan, so ito yung sububong niya. Ayan, so ngayon magpapalis na ako. Gagamit pala ako dito ng wool pad. Ayan, so let's go. Dito gumamit ako ng wool pad and Coach Chemi heavy cut. Ito ang 50-50. Makikita nyo na hindi perfect, pero ang laki na ng difference. At dito halos wala ng swirl marks. Dito sa trunk makikita na ang daming scratches, oxidized, at may parang natuyong bird poop pa.
Ito ang 50-50. Ang laki na ng pinagbago. After cutting compound, sinusundan ko ng mabilis ang polishing. Ginagamitan ko ng 3D1 at microfiber pad. After that, nag-touch up muna ako dahil ang dami niyang paint chips. Ayun, finally, natapos ko na rin itong pagpapolish. Grabe guys, ang hirap, ang tagal, dahil hindi ko na-expect na ganito katigas itong clear coat itong Lexus LS na to. Kaya siguro talaga pakamahal. Kasi iba din yung ginagamit pala nila dito na clear coat, kasi nakapag-detail na ako ng ibang Lexus, yung mga lower end dito, ng RX, ES. Pero yun lang ako nakapag-detail ng LS. Grabe ang tigas ng pintura. So para ako nag-end up na 2 steps, pero hindi naman totally 2 steps, pero parang gano'n na rin kasi gumamit ako ng cutting compound tsaka yung pang 1 step. So halos gano'n na rin ang nangyari. Pero hindi talaga totally. Hindi ko natanggal lahat ng scratches, pero yung mga swirl marks natanggal na. Pero hindi 100% dahil 1 step lang talaga itong ginagawa ko dito. So kung ano lang yung talagang makikita nyo. Yan. So kung ano lang talaga yung matatanggal ko. Yan. So yung nangyari. Actually, ang tagal. Yung isang pinto. Parang almost 1 hour ata ako dahil sobrang tigas ng pintura talaga. Tsaka gusto ko kasi talaga pulido. Ayoko nung hindi ganong maganda. Di bali nang malugi. Basta satisfied ang ating customer. Ito yun naman to guys. Napaka-pogi. Yung kulay nito. Ibang klase yung una pa lang na nasabi ko na iba yung pagka nito. Black nito parang ang tigas tingnan agad. Pero hindi nga ako nagkamali. Iba nga yung niya. Iba yung pagka-black niya. Parang wala siyang mga glitters. Talagang black na black. Ayan. So guys, ngayon, magpapahid na ako ng alcohol. Tapos maglalagay na ako ng ceramic coating. Then, after touch-up at spray ng alcohol for prep, nag-start na ako mag-apply ng Geon ceramic coating. And guys, kung gusto niyo yung ganitong mga klaseng content, mga DIY, detailing, maintenance, paki-like, share, and subscribe naman.
Pero finally, natapos na itong Lexus. Ito nyo naman yan guys. Napakatindi. Yan, natagalan ako dahil katulad nga sinabi ko, kailangan pulido ang gawa. Kailangan na tagalan ko yung pag-buff dahil anti-gas nung ano niya. Clear coat. Diba, ito, nakapaglagay na ako ng ceramic coating. Ang ginamit ko dito ngayon ay yung Gion. First time kong gumamit nun dahil naubusan ako nung ginagamit ko talaga. Eh, medyo nanibago ako kasi kailangan pahiran agad within right after. Kailangan i-buff ko agad kasi natutuyo agad siya. Nagkakaroon ng streak. Yan, hindi ko tulad ng iba na 30 seconds, 1 minute, to 5 minutes nga yung iba. Pwede mo pang i-buff pero yung itong hindi na. Yan, so nakita mo na siya, tayong side, kabilang side. Yan, yung headlights, okay na. Yan, ito pala yung mga bumper. Winet sand ko muna ng 5,000 grit. Tapos 3,000 grit kasi sobrang sobrang rough. Pero ngayon, makinis na pero makikita nyo, napakaraming imperfection dahil yan, mga rock chips, yun, wala na akong magagawa dyan. Pero, ang kinis na yan. Hindi yan katulad nung nakaraan na talagang ma-feel mo yung roughness niya. Yan, so, winet sand ko ng 5,000 tapos 3,000. Yan, so ito na siya. Napakaganda. Ito nga pala yung dream car ko. Na Lexus. Mga LS. Yan, luxurious. Ito yung kanilang flagship. Top of the line. V8. Yan, uhaw na uhaw yan sa gas. Yan, so yan na siya. Napakatindi. Yan, so yun ang ating detail ngayon guys. Yan, kung mabot kayo sa part na to, paki-like, share, and subscribe na din. Yan, so abangan nyo yung mga susunod nating detail.